Sa ating kapanahunan ngayon, Kuya Bari, marami ang nagbago, lalo na ang pagkakaroon ng makabagong teknolohiya. Kaya naman kadalasan sa mga bagong sibol na kabataan ay hindi naniniwala sa mga engkanto, maligno, kapre at iba pang mga lamang lupa na hindi nakikita ng mga normal na tao. Kalalabas pa lang ng amang araw noon ay tsismis na agad ng aming mga kapitbahay ang aking naririnig. Hindi naman po bago sa akin iyon dahil halos araw-araw naman nilang bukang bibig ang tungkol sa isang baryo rito sa Antique na di umano may mga aswang daw na nakatira. Siya nga po pala, Kuya Bari, ako po si Florentino, 44 anyos at nakatira dito sa Antique. May asawa na at isang anak na lalaki. Bunso po ako sa aming magkakapatid. Ngayong araw ay ibabahagi ko po sa inyo itong aking karanasan tungkol sa iniiwasang baryo rito sa Antique. Ito kasing tungkol sa isang baryo rito sa Antique, Kuya Bari, matagal na itong iniiwasan. Bata pa lang po ako, kalat na ang tungkol sa baryong iyon. Maraming takot at higit sa lahat marami ang umiiwas doon. Dahil nga po sa bata pa po ako, ipinagsawalang bahala ko lang ang mga tsismis na kumakalat sa lugar namin. Dahil sa totoo lang, Kuya Bari, wala akong pakialam noon sa kung anuman ang nangyayari sa paligid. Itong karanasan kong ito, Kuya Bari, ay nangyari pala ito taong 1990. Siguro po mga 12 anyos pa lang po ako ng mga panahong ito. Sobrang bata ko pa noon nang maranasan ang mga eksenang hanggang ngayon sa kasalukuyan, hindi pa rin ako makapaniwalang nangyari iyon sa akin. Grade 6 po ako ng mga panahong ito, Kuya Bari, at dahil nga sa musmus pa lang at inosente, ay puro lang paglalaro ang aking nasa isipan. Palagi akong pinapayuhan ng mga magulang ko noon na pagbutihan ko daw ang aking pag-aaral. Siya nga po pala, tanging ikinabubuhay lang pala namin noon ay ang pagtitinda ng mga kakanin sa paaralan. Kaya naman tuwing recess, tatakbo na kaagad ako sa kantin para manghingi ng ginanggang na saging kay mama. Sobrang hirap ng buhay namin noon, Kuya Bari. Maswerte na lang kung makakain kami ng 3 beses sa loob ng isang araw. Minsan kasi 2 lang talaga at puro pa ito mga halamang ugat na galing pa mismo sa bukid namin. Sa naaalala ko, Kuya Bari, may bago kaming kaklase noon. Babae po siya at weirdo ito. Itago na lang natin siya sa pangalang Alicia. Nasabi kong weirdo kasi wala siyang kaibigan at hindi rin siya nakikipag-usap sa amin o sa mga kaklase naming babae. Gusto lang nito na nag-iisa siya palagi. Parati itong nakaupo sa pinakasulok na upuan sa loob ng classroom namin noon. Wala ring pumapansin sa kanya dahil hindi nila ito gusto. Medyo nakaramdam ako ng awa sa kanya, lalo na noong pinagbababato siya ng mga nilukot na papel ng mga kaklase namin, mapababae man o lalaki. Alam kong nasasaktan siya sa pinagagawa ng mga klase namin noon pero nanatili lang itong tahimik at walang imik. Nanatili lang itong nakayuko sa kanyang bangko tapos ang kanyang buhok naman ay nakatabon sa kanyang mukha. Gusto ko siyang tulungan sa totoo lang pero natatakot ako na baka madamay pa ako. Maya-maya pa noon, iyong kaklase kong siga lumapit doon sa babaeng weirdo at sapilitang hinablot nito ang papel at notebook na nasa bangko niya. Pagkatapos inihagis ito sa sahig dahilan upang mapunit ito at masira. Nagtawanan naman ang lahat ng kaklase ko habang si Alicia naman ay nanatili pa ring nakayuko. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil natatabunan ito ng kanyang mahabang buhok. Pinagtatawanan siya ng buong klase maliban sa akin.
Nakaramdam po ako ng inis sa mga kaklase ko dahil sa ginawa nila kay Alicia, kaya naman tumayo ako at lumapit sa kanila. Ba naman kayo, tama na yan Mario. Sa susunod mo na ipagpatuloy ang nais mong gawin sa kanya dahil nandito na si Ma'am. Sabi ko sa kaklase ko para tantanan niya si Alicia. Sabay-sabay naman silang napalingon at nakita nga nila ang paparating na guro. Dali-dali silang umalis at bumalik sa kani-kanilang mga upuan noon habang ako naman ay doon na ako umupo sa tabi ni Alicia. Tinanong ko siya noon kung ayos lang ba siya at sinabi ko ring pabayaan na lang sila at wag nang pansinin. Daldal ako ng daldal noon Kuya Bari, ngunit kahit isang salita ay wala siyang tinugon. Napakatahimik pa rin niya. Hindi ko na lang siya kinulit pa noon at hinayaan na lang siya. Kinuha ko na lang yung papel at notebook niya at maingat itong inilagay sa kanyang upuan. Nakaharap kaming lahat noon sa guro namin nang biglang nagkagulo sa loob ng classroom. Hindi ko po alam kung anong nangyari pero yung isang kaklase ko bigla na lang nagsisigaw habang may itinuturo ito sa labas ng bintana kung saan ay may malaking puno ng nara ang makikita. Lahat ng atensyon namin ay napokus lang sa kaklase ko. Kaagad namang lumapit ang guro ko at tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit parang takot na takot siya. Napuno ng sigawan at bulungan ang buong silid. Lahat ng mga mukha nila ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Yung iba naman noon Kuya Bari ay nagsisiiyakan pa. Kahit anong tanong ng guro namin ay hindi ito nagsasalita. Nanginginig ito na para bang nakakita ng hindi kanais-nais na bagay. Naliligo na rin ito sa sarili niyang pawis. Kaagad naman itong pinainom ng tubig ng guro at hinagod ang likuran nito. Maya-maya pa, kumalma na ito at bumalik sa kanyang katinuan. Dito na siya nagsimulang magkwento at sinabi nitong may nakita raw siyang parang halimaw sa likod ng puno na may hawak na patay na manok. Tapos sabi pa niya nakakatakot daw ang itsura ng nilalang. Pautal-utal pa siya noong nagkikwento sa amin. Lahat ng atensyon namin ay napako roon sa punong sinasabi niya. Ngunit wala naman kaming nakitang halimaw ayon pa sa kwento niya. Tapos doon Kuya Bari, naagaw naman ang atensyon naming lahat nang biglang sumigaw ang isa pa naming kaklase at itinuturo nito si Alicia. Noong tignan ko ito, ay nagulat ako dahil sobrang gulo ng buhok ni Alicia at ang mas ikinagulat naming lahat ay ang kulay ng kanyang mga mata. Kulay pula ito Kuya Bari. Bago pa man namin siya malapitan ay mabilis siyang nakatayo at tumakbo papalabas ng classroom. Hindi na ako nagtagal pa sa classroom namin at kaagad akong lumabas. Tumakbo ako palabas ng paaralan. Tinawag ako ng guro at kaklase ko pero hindi ako nakinig sa kanila. Patuloy lang ako sa aking pagtakbo. Lingon sa kanan, lingon sa kaliwa pero hindi ko makita ang kaklase kong si Alicia. Tinawag ko rin ang pangalan niya pero wala ring sumasagot. Huminto muna ako noon sandali habang nakahawak ang mga kamay ko sa aking tuhod. Nagpahinga muna ako bago muling humakbang. Noong medyo malayo na ako sa paaralan namin noon ay may narinig akong parang umiiyak na babae. Napahinto ulit ako saglit at pinakinggan kung saan kaya nanggagaling ang iyak na iyon. Napalingon-lingon ako. Wala akong ibang makita kundi puro kakahuyan lang at isang daan na noon ko palang nakita. Binaybay ko ang daan na iyon habang sinusundan ang iyak. Tingin ko ay nasa may unahan ito kaya tumakbo ako roon. At tama nga ang hinala ko Kuya Bari. Nakita ko si Alicia
na umiiyak doon. May galos pa ito sa braso na para bang kinalmot. Tinawag ko siya at dahan-dahang lumapit sa kanya. Medyo nagdadalawang isip pa nga ako noon kung lalapitan ko ba siya o hindi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nag-aalangan talaga ako, pero ipinagsawalang bahala ko na lang iyong nakita ko kanina. Ilang minuto rin akong nakatayo sa likod niya. Mabuti na lang huminto rin ito sa kanyang pag-iyak. Maya-maya pa, bigla na lang niyang sinabi kaya raw siya lumabas at tumakbo dahil noong nagkakagulo raw kami sa loob ng classroom namin ay bigla na lang daw siyang nilapitan ng isa pa naming kaklase at sinabihan daw siyang anak daw siya ng mangkukulam. Pagkatapos daw noon, kinalmot daw siya nito at ginulo pa daw ang buhok niya. Kaya raw siya tumakbo palabas dahil pakiramdam daw niya hindi siya welcome sa paaralan namin. Pagod na raw siya sa mga inaasal ng mga kaklase namin. Alam mo Kuya Bari, habang nagsasalita itong si Alicia ay ramdam na ramdam ko ang galit niya. Pagkatapos noon tinanong niya ako kung bakit ko raw siya sinundan. Pagtitripan ko ba daw siya? Sabi ko naman sa kanya hindi ako kagaya nila. Tsaka sinabi ko sa kanyang sasamahan ko lang siya talaga dyan. At saka hanggang sa makauwi siya ay sasamahan ko pa rin siya. Tumango naman ito at napangiti sa akin. Kung kaya't nagpasya na siyang umuwi. Sa aming paglalakad, tila napansin kong napakatahimik ng daan pauwi sa kanila. Dumaan kami sa maraming talahiban, Kuya Bari, tapos may palayan din. Wala rin akong nakitang halos bahay doon. Puro ito kakahuyan. Nagkukwento lang siya tungkol sa buhay niya mula pagkabata niya. Hanggang sa hindi ko na namalayan at pakiramdam ko ay sobrang layo na ng aming nalalakad. Pareho na kaming naliligo noon sa pawis dahil sa init. Tinanong ko siya kung saan siya nakatira at kung bakit ang layo naman ng bahay nila. Sabi niya, taga-kabilang baryo raw siya at napakatahimik daw talaga ng lugar nila. Wala raw kasing dumadayo sa lugar nila. Sabi pa nga niya, hindi raw niya alam kung bakit kinatatakutan ang lugar nila. Ang alam daw niya, walang nagagawi sa kanilang lugar. Nang marinig ko iyon, Kuya Bari, bigla kong naalala ang mga chismis na palagi kong naririnig sa tuwing umaga. Doon ako napaisip na baka ang lugar na tinutukoy ni Alicia at ang baryo na iniiwasan ng mga taong ito ay iisa lang. Bigla akong kinabahan noon, Kuya Bari, lalo na nang may makita akong dalawang malalaking aso na bigla na lang humarang sa aming harapan. Kaagad akong napahinto at sinabihan ko si Alicia kung ano ang gagawin namin. Bigla itong ngumiti sa akin. Tumingin sa mga mata ko at sinabi niyang katapusan ko na raw. Hindi na raw ako makakauwi pa sa amin. Tsaka sabi pa niya nasa teritoryo na raw nila ako at wala nang makakatulong pa sa akin. Sa totoo lang, Kuya Bari, gulong-gulo ako ng mga oras na ito. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nito si Alicia. Tsaka kung ano ang gagawin ko kung sakaling totoo ang sinasabi niya. Mas lalo pa akong nasindak noon nang marinig kong tinawag niyang mama at papa ang dalawang asong nanlilisik na ang mga matang nakatingin sa akin. Halos mawala ang kaluluwa ko noong mga oras na iyon dahil sa matinding takot na nararamdaman ko. Napatigil pa ako at nag-iisip kung ano ang gagawin ko.
Umaangil naman ang dalawang aso na tila ba nakangisi pa sa akin. Maging si Alicia ay nakatingin lang sa akin at nakangiti. Kung kaya't kaagad akong tumakbo pabalik habang nagsisisigaw ako ng tulong kahit hindi ko alam kung may nakakarinig ba sa akin. Labis akong nagsisisi noon bakit ako nagpadalos-dalos sa pagsunod sa kanya. Takbo lang ako ng takbo habang umiiyak noon, Kuya Bari. Doon ko palang naalala ang palaging bilin ng mga magulang ko na huwag akong lalayo at aalis sa paaralan. Pinagpawisan na ako ng malapot ng mga oras na ito at nagkakandara pa na sa pagtakbo pabalik. Nanalangin ako na sana ay makauwi pa ako sa amin. Habang tumatakbo ako, ay rinig ko ang mga kahol at alulong ng aso na alam kong kapag naabutan ako nito ay magkakadurog-durog ang aking mga buto. Kahit nagkakasugat-sugat na dahil sa matutulis na dahon ng talahib ay hindi ko iyon ininda. Takbo lang ako ng takbo. Wala akong pakialam kung ano pa basta't makaligtas lang ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Hanggang di nagtagal, narating ko ang palayan na dinaanan namin ni Alicia. May mga pagkakataong nadadapa ako pero kaagad din akong tumatayo dahil sa takot ko na makatay ako ng dalawang asong nilalang. Ngunit sadyang minalas ako noon dahil nadulas ang isang paa ko sa pilapil at nahulog ako sa maputik na palayan. Bumaon ang dalawang paa ko sa putikan na hanggang tuhod kaya nahirapan ako. Habang pilit kong inaalis ang mga paa ko sa putikan ay bigla na lang akong dinambahan ng asong humahabol sa akin. Natumba ako sa palayan at biglang pumaibabaw ito sa akin. Nakatingin lang ang mabalhibong itim na asong ito sa akin habang tumutulo ang laway niya sa liig ko. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko noong mga oras na iyon, Kuya Bari. Nawalan na rin ako ng pag-asang bakaligtas pa. Napahiyaw na lang ako sa sakit nang biglang kagatin ng aso ang kanan kong braso. Halos mapugto na ang hininga ko dahil sa labis na sakit. Nagsimula na ring mamanhid ang aking katawan. Labis na lang ako napaiyak noon dahil sa takot. Maya-maya pa, may narinig akong putok ng baril. Nung oras na ito, nakapikit na ako dahil sobra na akong nanghihina. Matapos noon ay nakarinig na ako ng maraming boses kaya iminulat ko na ang mata ko at nakita ko yung mga kaklase ko at guro ko. Nakita ko rin sila mama at papa. Sa aking paglingon, nakita kong tumatakbo papalayo ang dalawang asong itim sa kasukalan. Kaagad naman nila akong tinulungan at binuhat. Nasa bisig ako noon ni Papa at nagpapahinga na. Pakiramdam ko, bibigay na talaga ang katawan ko. Mabilis naman nila akong nadala sa ospital noon, Kuya Bari. At noong nalunasan ako doon, napatanong ako kung papaano nila ako nasundan doon. Ayon sa kwento nila, yung janitor pala sa eskwelahan daw namin ay palaging inoobserbahan itong si Alicia. Minsan din daw niyang sinundan ito pauwi ng bahay, kung kaya't nalaman ng janitor na nakatira pala ito doon sa iniiwasang baryo. Kaya pala noong mangyari ang kaguluhan sa aming classroom, natunugan pala ito ng janitor namin. Kaya daw nung tumakbo ako palabas upang habulin itong si Alicia, ay hindi na nagdalawang isip na sinabi ng janitor ito sa guro namin tungkol sa kanyang natuklasan. Dito ka na po napagtagpi-tagpi ang lahat ng mga kwento-kwento, Kuya Bari, na aswang ang pamilya nila Alicia. Tsaka hindi rin alam ng mga guro sa paaralan na nakatira pala siya sa baryong iyon dahil ang nakarecord doon sa enrollment form daw niya ay ibang address ang nakalagay. Noon po, binabaliwala ko lang ang mga chismis ng mga kapitbahay namin
Ngunit mula nang maranasan ko ang bingit ng kamatayan kung saan muntikan na akong mamatay, ay naniwala na ako. Kaya po hanggang ngayon sa kasalukuyan, Kuya Bari, hindi ko pa rin makakalimutan na minsan sa aking buhay na napadpad ako at muntikan ng mamatay doon sa iniiwasang baryo sa Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Florentino. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Ako nga pala si Teresita. Nais ko rin sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng buhay ko. Mahigit 3 dekada na po ang nakalilipas. Sabi nga nila, wala na yatang mas sasakit pa para sa isang magulang ang mawalan ng minamahal na anak. At iyon nga po ang nangyari sa akin noon nang kahit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang makalimutan. 14 anyos lamang po ako noon nang makilala ko ang lalaking nagpatibok ng aking puso. Siya ay walang iba kung hindi si Erman. Nag-aaral po kami noon sa iisang paaralan at ipinakilala siya sa akin ng aking mga kaibigan. Simula noon ay naging magkaibigan na rin kaming dalawa. At dahil nga po sa palagi kaming magkasama, ay hindi maiiwasan na tuksohin kami ng karamihan. Hindi nga naglaon ay inamin nga po sa akin ni Erman na gusto niya ako at tinanong kung maaari niya raw ba akong ligawan. Siyempre, sino nga ba naman ako para tumanggi pa? Hindi po ba? Pumayag po ako noon na magpaligaw sa kanya kahit alam kong medyo maaga pa para sa mga ganoong bagay at bata pa kami masyado. Pero wala po eh. Ayoko namang mapunta pa siya sa iba dahil ang totoo po niyan ay may gusto na rin naman talaga ako sa kanya noong mga panong iyon, kung kaya't hindi na ako nagpakipot pa, Kuya Bari. Makalipas ang ilang buwang panliligaw sa akin ni Erman, ay ibinigay ko na rin po ang matamis kong oo sa kanya. Hindi naman maitago ang saya sa kanyang mukha ng sandaling iyon, Kuya Bari. Maging ang mga kaibigan namin ay abot langit ang ngiti nang malaman nilang kami na ni Erman. Maging ako man po ay hindi maitago ang kilig na aking nararamdaman ng mga araw na iyon. Subalit, ang naging relasyon po naming iyon ay hindi namin ipinaalam sa aming mga magulang. Masyado po kasing istrikto ang mga magulang ko at ayaw na ayaw nilang magkaroon ako ng nobyo. Kung kaya't kinailangan kong ilihim sa kanila ang tungkol sa bagay na iyon. Samantala, pagdating naman sa mga magulang ni Erman ay legal po kami. Bagamat hindi pa ako magawang ipakilala ng formal sa kanila ni Erman sa kadahilanang sila ay naninirahan sa malayong baryo. Nakakausap lamang daw po nila si Erman sa pamamagitan ng pagtawag gamit ang telepono. Si Erman kasi ay nanunuluyan lamang sa bahay ng kanyang lolo at lola dito sa probinsya ng Albay. Maayos naman po ang naging takbo ng relasyon namin ni Erman sa nagdaang buwan, kahit pa patago ito. Minsan ay mahirap dahil tuwing lalabas kami ay kailangan ko pang magsinungaling sa aking mga magulang na may proyekto kami ng mga kaklase ko na kailangang gawin para lamang magkita kami at makasama siya. Ngunit ganoon pa man po ay hindi iyon naging hadlang upang mapabayaan ko ang aking pag-aaral, Kuya Bari. Sa katunayan nga po ay mas lalo akong naging ganado at aktibo sa pag-aaral dahil natuto akong magkaroon ng pangarap para sa aming dalawa at sa magiging pamilya na bubuuin namin sa hinaharap. Isang araw, gabi na po ako nakauwi galing sa paaralan dahil naglalakad-lakad at namamasyal pa kami noon ni Erman sa kung saan-saan.
Hinatid naman niya ako, ngunit hindi na po siya lumapit pa masyado sa bahay namin dahil nga po baka makita pa siya ng mga magulang ko. Lingid sa aking kaalaman ng mga sandaling iyon ay alam na pala ng mga magulang ko ang tungkol sa amin. Sakto na papasok na sana ako sa pintuan ay nakaabang na sila roon habang may matalim na tingin sa akin. Noong akmang magtatanong na sana ako sa kanila kung ano ang problema dahil ganoon ang kanilang mga itsura, ay sinalubong ako ng malakas na sampal sa pisngi ni Papa. Pagkatapos nun ay sunod-sunod ko nang narinig ang samot-saring masasakit na salita mula sa kanilang mga bibig. Nakesyo ang bata-bata ko pa raw, pero lumalandi na ako kaagad. Hindi raw ako nag-aaral ng mabuti dahil inuuna ko pa ang pagnonobyo. Wala daw akong maaabot sa buhay dahil inuuna ko pa ang pakikipagharutan at marami pang iba. Wala akong magawa ng gabing iyon, Kuya Bari, kung hindi ang umiyak ng umiyak na lamang. Hindi lamang sakit mula sa natamo kong sampal ang dahilan kung bakit ako naiyak. Kung hindi dahil na rin sa mga masasakit na salitang narinig ko mula sa sarili kong mga magulang na wala naman talagang katotohanan. Dahil po sa labis na sama ng loob ko sa mga magulang ko, Kuya Bari, lumayas ako sa bahay ng gabi ring iyon. Sinubukan akong pigilan ni Mama, ngunit hindi ko siya pinakinggan dahil nga po sa sama ng loob ko. Wala akong ibang mapupuntahan noon, kung kaya't napagpasyahan kong magtungo na lamang sa bahay ng lolo at lola ng nobyo kong si Herman kahit pa nahihiya ako. Mabuti na lamang po at malagod naman nila akong pinatuloy roon. Ikinuwento ko kay Herman ang dahilan kung bakit ako naglaya sa amin. Agad naman niya akong pinagsabihan na dapat daw ay hindi ako umalis pa dahil baka mas lalo lamang lumalim pa ang galit nila sa akin dahil sa ginawa kong paglalayas. Ayaw ko rin naman pong talagang gawin iyon, Kuya Bari, ngunit sadyang hindi ko lamang talagang kinaya ang mga masasakit na salitang binitiwan nila laban sa akin. Gayong alam naman po nila na hindi ako ganoong klaseng bata. Kinabukasan, malakas na kalabog mula sa pintuan ang bumulabog sa mahimbing kong tulog. Maingay na sagutan ang aking narinig mula sa labas ng bahay. Akmang tatayo na sana ako mula sa pagkakahiga, ngunit napahinto ako dahil bumungad sa aking harapan ang galit na mukha ni Papa kasama ang aking ina. Agad nanlaki ang mga mata ko nang mapagtantong katabi ko nga palang natutulog si Herman sa kwarto, kung kaya't gano'n na lamang ang itsura ng mga magulang ko nang maabutan kami sa ganoong posisyon habang nakayakap pa sa akin si Herman. Gustuhin ko mang magsalita at magpaliwanag ay hindi ko na nagawa pa, Kuya Bari, dahil binalot na ako ng takot. Isa pa, alam ko namang kahit anong paliwanag pa ang gawin ko ay hindi na nila ako paniniwalaan dahil sa kanilang nakita. Buong akala ko ay muli akong makakatanggap ng sampal mula kay Papa, ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, isang kataga ang kanyang iniwan sa akin bago sila tuluyang umalis ni Mama na nagdulot sa akin ng labis na pagsisisi kung bakit ako umalis pa sa bahay namin ng gabing pinagsasabihan nila ako. Simula daw sa araw na iyon ay kalilimutan na raw nila na may anak silang isang tulad ko. Iyan ang katagang iniwan sa akin ng aking ama bago ako iniwan sa poder ni Herman. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Halo-halong sakit, pagsisisi at sama ng loob ang aking nararamdaman noon. Hindi ko maiwasang sisihin ang aking sarili sa mga nangyari. Siguro nga ay tama si Herman. Dapat talaga ay hindi na lang ako umalis ng gabing pinagsabihan nila ako ng masasakit na salita
Dahil normal lang naman na mapagsabihan ng hindi magandang salita ng mga magulang ang kanyang anak, lalo pa kapag ito ay nagkasala. Kung sana ay inintindi ko na lamang sila at hindi umalis ng gabing iyon, ay hindi sana nila ako susunduin sa bahay ng lolo at lola ni Herman at hindi nila kami maaabutan sa ganoong sitwasyon at hindi sila magagalit lalo. Marahil ay inisip nila na may ginawa kaming na kung anumang kababalaghan ng araw na iyon kung kaya't nagawa nila akong itakwil ng ganoong kadali. Pinilit ko na magpaliwanag at humingi ng tawad sa kanila, Kuya Bari. Nagpabalik-balik ako sa bahay namin upang makausap sila, ngunit hindi nila ako kinikibo o tinitingnan man lamang. Talagang sineryoso nila ang kanilang sinabi na kakalimutan na nila na may anak silang katulad ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bagamat masakit para sa akin iyon, ay wala akong nagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang lahat. Kung iyon ang gusto at ikasasaya nila na wala na ako, tatanggapin ko na lamang. Ipinagpatuloy ko ang buhay kahit wala na ang suporta ng mga magulang ko. Hindi naman ako pinabayaan ni Herman dahil hindi niya ako iniwan sa panahong kailangan ko siya. Dumaan ang ilang taon hanggang sa mabuntis niya ako. Kaya napilitan kaming huminto pareho sa aming pag-aaral. Bagamat 18 taon lamang po ako noon ay hindi ko pinagsisisihan na nabuntis ako ng maaga dahil alam kong nasa tamang tao naman ako. Ipinangako ko sa aking sarili noon at sa aking anak na magiging mabuting ina ako sa kanya. At hindi ko gagawin ang ginawa sa akin ng mga magulang ko na pagtatakwil dahil lamang sa iisang pagkakamali. Naging maayos lahat, Kuya Bari. Naipanganak ko ng malusog ang anak namin ni Herman at naging masaya ang buhay namin. Pero buong akala ko ay ganoon na lamang ang lahat. Akala ko parati lang masaya ang buhay. Ngunit hindi po pala. Napagdesisyonan kasi ni Herman na umuwi sa baryo Makulimlim kung saan naninirahan ang kanyang mga magulang dahil gusto niya raw silang makita at makasama. Pagkatapos nun, gusto niya ring doon na namin pabinyagan ang anak naming si Ricky. Sumang-ayon naman po ako sa gusto niyang iyon, ngunit hindi ko alam na roon pala magsisimula ang kalbaryo ng buhay namin. Araw ng Huwebes nang bumiyahe kami patungong baryo Makulimlim. Kinabukasan daw kasi ay mayroong piging sa nasabing baryo kung kaya't sa araw ding iyon ay isasabay na namin ang binyag ng aming anak. Dahil na rin sa kalayuan ng lugar ay madaling araw ng Biyernes na po kami nakarating. Hindi ko alam kung anong mayroon sa lugar na iyon, Kuya Bari, ngunit matinding kabog sa dibdib ang aking naramdaman habang tinatahak namin ang daan patungo sa bahay ng mga magulang ni Herman. Ganun pa man ay pinilit ko iyong isang tabi. Inisip ko na lamang na marahil ay pagod lamang ako o kaya naman ay naninibago lamang ako sa lugar na iyon, lalo pat ngayon ko lamang ito napuntahan. Sinalubong kami ng mga magulang ni Herman na may ngiti sa kanilang labi. Sa loob ng ilang taon ay ito ang unang beses na nakita at nakilala ko ang mga magulang ng aking nobyo. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit, subalit iba ang dating ng kanilang mga ngiti sa akin at sa aking anak. Maging ang aking mga balahibo
ay bigla na lamang nagtayuan sa hindi ko malamang dahilan. Ngunit pinilit ko pa rin iyon ipagsawalang bahala. Pinatuloy nila kami sa loob at ipinaghanda ng makakain. Ngunit tumanggi muna akong makisalo. Gusto ko munang hayaan si Herman na makausap ang kanyang mga magulang nang sila-sila lang. Pinili ko na lamang muna na magpahinga noon kasama ang aking anak dahil nga sa pagod sa biyahe. Makalipas kong makapagpahinga ng mga ilang oras ay napagpasyahan kong lumabas ng kwarto upang tumulong sa paghahanda na gagawin ng pamilya ni Herman para sa gaganaping binyag ng anak namin. Subalit, nang akmang bubuksan ko na sana ang pinto, ay napahinto ako bigla nang marinig ang usapan nila na muling nagpatayo sa aking mga balahibo. Herman, sino ang balak mo unahin na binyagan natin upang ating maging kalahi anak? Ang anak ba o ang ina? Rinig na rinig kong tanong ng tatay ni Herman na sa tingin ko ay siya rin ang kausap. Bagamat hindi ko lubos maintindihan ang nais iparating ng tanong na iyon, ay ramdam kong nanganganib kami kung kaya't hindi ko maiwasang hindi kabahan, Kuya Bari. Dala ng kuryosidad ay pinilit kong sumilip sa maliit na butas na nasa pintuan upang makita ang kanilang ginagawa. Doon nanlaki ang aking mga mata nang makita ko kung paano nilunok ng tatay ni Herman ang isang buong manok na hindi pa luto. Tay, bakit pa kailangan mamili kung pwede namang pagsabay ng dalawa, hindi ba ina? Patanong na sagot ni Herman sa kanyang tatay sabay baling ng tingin sa kanyang ina. Matapos yun ay nagtawanan sila at uminom ng inuming kulay itim na sa tingin ko ay dugo. Sa puntong iyon, Kuya Bari, naunawaan ko na kung bakit ganoon na lamang ang kaba ng aking nararamdaman noong papunta pa lamang kami sa lugar na ito. Iyon ay dahil hindi pala mga totoong tao ang naninirahan dito, kung hindi isang pamilya ng aswang. Sa takot ko na baka kung ano pa ang gawin nila sa amin, ay inihanda ko na kaagad ang aking sarili at ang aking anak upang tumakas. Dumaan kami sa likod upang hindi nila kami makita. Ngunit sa kasamaang palad, sakto naman na pumasok doon si Herman dahilan para makita niya kami. Agad siyang nagtaka nang makitang karga-karga ko ang anak namin habang nakasabit naman sa aking balikat ang aming mga gamit. Bago pa man siya makapagsalita, ay pwersahan ko ng sinipa ang kanyang ari sabay takbo ng mabilis upang tumakas na. Ayoko nang magpaloko pa sa nilalang na iyon. Sa loob ng ilang taon na pagsasama namin, hindi ko akalaing isang napakalaking sikreto pala ang tinago ng kanyang pamilya. Tumakbo ako ng tumakbo, Kuya Bari, dahil alam kong sa mga oras na ito ay marahil nasabi na ni Herman sa kanyang mga magulang na alam ko na ang kanilang lihim at hindi malabong habulin nila kami. Maya-maya lang, napahinto ako bigla nang may makasalubong akong tatlong naglalakihang lobo. Nagbago man ang kanilang mga anyo, ngunit alam ko at ramdam ko kung sino-sino ang mga iyon. Walang iba kung hindi sina Herman at ang kanyang mga magulang. Hindi ko na alam ang gagawin ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Wala akong ibang maisip kung hindi ang katapusan na namin. Lalo pa nang palibutan kami ng tatlong lobo. Ilang sandali pa ay isa-isa na silang lumapit sa amin, kaya wala akong ibang nagawa kung hindi ang pumikit na lamang at hintayin ang aming katapusan. Ngunit
wala akong naramdamang ultimong pagkagat sa akin ng lobo. Nang unti-unti kong idinilat ang aking mga mata, ay doon ko nakita kung papaano nila pinagpiestahan at pinag-aagawan ang laman loob ng aking pinakamamahal na anak. Kaya pala hindi nila ako ginalaw dahil iyong anak ko ang kanilang pinunteriya. Napatulala na lamang ako ng mga sandaling iyon habang lumuluha, Kuya Bari. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi na lang ako ang ginawa nilang putahe. Bakit ang anak ko pa? Ang dapat na masaya at maayos na binyag na aking inaasahan para sa kanya ay hindi ko akalaing mauuwi pala sa isang trahedya. Hindi ko na po maalala kung papaano pa nagawang makaalis sa lugar na iyon at makaligtas sa kamay ng 3 lobong iyon. Ang tanging naalala ko lamang kasi ay ang masalimuot na naganap sa aking anak na hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa akin. Hindi ko lubos maisip, Kuya Bari, na ang nilalang na minahal ko pa ang magiging rason para ako ay mawala ng anak. Kung nalaman ko lang kaagad ang tunay na pagkatao niya, una pa lang sana, hindi ko na siya gugustuhing makilala pa. Hanggang dito na lang po at dito ko na po tatapusin ang masalimuot at puno ng pagsisising kwento ng aking buhay, Kuya Bari. Isang pagkakamali na walang kapatawaran. Isang karumal-dumal na pangyayari sa aking anak dahil lang sa isang maling binyagan sa maling baryo. Maraming salamat po at sana po'y mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Teresita. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Ako nga pala si Pido, isang tricycle driver. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa isang karanasang hindi ko po malilimutan. Halos 1 dekada na po akong namamasada dito sa aming probinsya ng Kamsur. Biyaheng Naga patungo sa mga kalapit lungsod po ang aking rota. O mahal, mabuti naman nandito ka na. Ginabi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay ng mga anak mo. Bungad sa akin ng aking asawang si Melinda nang makauwi ako sa bahay galing sa pamamasada. Ay, naku mahal, pasensya na kayo. Medyo matumal kasi ang kita ko ngayon eh. Kaya naghintay pa ako ng mga ilang oras. Nagbabaka sakaling may makuha pa akong pasahero para madagdagan din yung kita ko kahit papano. Uwi ka ako sa kanya. O siya, sige. Magpalit ka na ng damit at kakain na tayo ng hapunan. Dahil po sa hirap ng buhay ay kinailangan kong magdoble kayod, Kuya Bari. Kulang na kulang pa kasi para sa aming pamilya ang kinikita ko sa loob ng isang araw na pamamasada. Kaya naman po upang matustusan ang aming mga pangangailangan at mabayaran ang aming mga utang, ay maging sa gabi ay namamasada na rin po ako. Sayang naman po kasi ang kikitain ko. 5:00 pa lamang ng umaga ay nakaabang na po ako sa sentro upang maghanap ng mga pasahero na maagang namamalengke. Pagkatapos niyan ay tuloy-tuloy na ang magiging biyahe ko hanggang hating gabi. Mga bandang 12:30 na rin po ako nakakauwi kung kaya't hindi ko na naaabutang panggising ang aking mag-iina. Diretso tulog na lamang din ang ginagawa ko dahil sa aking kapaguran. Kadalasan ay napapabayaan ko na rin po ang aking pamilya dahil masyado akong abala sa aking pamamasada. Hindi ko alam na sa kagustuhan kong kumita ng malaking pera ay nalalayo na pala ang loob ko sa kanila. Miko, anak, gabi na ha, matulog ka na. Ano pa ba yung ginagawa mo? Tanong ko sa panganay ko
nang minsang maabutan ko siyang gising pa kahit hating gabi na. Abala siya sa kanyang pagsusulat at kalat-kalat din ang mga gamit niya sa mesa. Tay, tatapusin ko lang po itong proyekto namin. Kailangan ko po kasi itong ipasa bukas eh. Matutulog na rin po ako maya-maya. Sagot nito na hindi man lang ako nilingon. Ganun ba? At tungkol saan ba yan? Gusto mo bang tulungan kita para mabilis kang matapos? Ay, hindi na po. Bukas ko na po ito itutuloy. Magpapatulong po ako kay mama. Tulog na po ako. Dire-diretsong sambit niya, sabay ligpit ng kanyang mga gamit at pumasok na sa kanyang kwarto. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang, Kuya Bari. Ramdam ko naman kasi na nagtatampo na sa akin ang mga anak ko dahil parati akong wala sa bahay. Aalis akong tulog pa sila at darating ako na tulog na rin sila. Kinaumagahan ay muli akong umalis ng maaga sa bahay upang mamasada. Maayos naman ang naging biyahe ko hanggang sa sumapit ang tanghali at biglang napatawag sa akin ang asawa kong si Melinda. Pido, umuwi ka. Inaapoy ng lagnat si Miko. Nandito kami ngayon sa ospital. Dahil sa may pasahero ako noong mga sandaling iyon, ay sinabi ko na lamang sa asawa ko na siya na muna ang bahala sa anak namin, Kuya Bari. Isa pa, kailangan ko pa pong kumayod para may pangbayad kami sa ospital. Sumapit ang gabi. Habang nasa kalagitnaan ako ng pamamasada ko sa madilim na iskinita pa uwi, ay bigla na lamang nagsitayuan ang mga balahibo ko nang may makita akong isang batang nakatalikod sa gitna ng daan. Automatiko ako napatapak sa preno upang hindi siya mabangga dahil hindi siya umalis sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa ay dahan-dahang lumingon sa akin ang batang iyon at halos lumuwa na ang puso ko sa kaba nang makita ko ang batang iyon. Miko? Anak? Anong ginagawa mo rito? Gulat at kabadong tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noong mga sandaling iyon. Pero iba ang kabog ng dibdib ko, Kuya Bari. Ilang sandali pa ang lumipas ay bigla kong naalala ang pagtawag sa akin ni Melinda na sinabing nasa ospital daw ang anak naming si Miko. Sa puntong iyon ay napagtanto ko na ang batang kaharap ko noon ay hindi ang tunay na Miko na anak ko, kung hindi isa lamang doppelganger. At ayon sa sabi-sabi ng matatanda, masamang pangitain daw ang ganoon dahil kapag nakakita ka daw ng doppelganger na isang tao, ibig sabihin ay mamamatay raw ang taong iyon. Kaya naman, mabilis kong pinaharurot ang minamaneho kong tricycle upang puntahan ang ospital na sinasabi sa akin ni Melinda kung saan niya dinala ang anak naming si Miko. Labis na takot at kaba ang nararamdaman ko habang patungo ng ospital, Kuya Bari. Pinagpapawisan ako ng malamig at ramdam ko na rin ang panghihina ng aking katawan. Nang makarating ako sa ospital, ay naabutan kong humahagulgul ang aking asawa kasama ang iba pa naming anak. Sa puntong iyon ay tuluyan na akong nanghina. Nang tanungin ko kung nasaan si Miko, ay itinuro nila sa akin ang pintuan ng morgue. Noong unay ayokong maniwala, ngunit upang makasiguro ay pinuntahan ko pa rin iyon. Dahan-dahan akong naglalakad papasok at nakita ko nga roon si Miko na nakahiga sa kama. Hindi na humihinga. Isa na siyang malamig na bangkay. Halos panawan ako ng bait ng mga oras na iyon, Kuya Bari, para akong mababaliw dahil sa nangyari.
Hindi ko maiwasang sisihin ang aking sarili sa lahat. Siguro kung pinuntahan ko siya kaagad kanina nang tumawag sa akin ang asawa ko, ay nakausap ko pa sana siya at nayakap kahit sa huling sandali. Kung alam ko lang na ganoon ang mangyayari, ay hindi na sana ako namasada ng araw na iyon. Dito ko na po tatapusin ang masakit na pangyayaring nangyari sa buhay ko bilang isang tricycle driver. Sana po ay kapulutan niyo ng aral at huwag nang gayahin pa ang ginawa kong pag-una sa pamamasada kaysa sa pamilya dahil sigurado akong pagsisisihan niyo ito sa huli. Lubos na gumagalang, Pido. Magandang araw po sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong channel, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anastasio. Ako po ay isang jeepney driver. Matagal-tagal na rin po akong namamasada gamit ang ipinamanang jeep sa akin ng aking ama. Simula po kasi nang ma-stroke siya ay hindi na niya nagawa pang makapagmaneho, kung kaya't ako na lamang ang nagpatuloy ng kanyang sinimulan. Dahil matatanda na rin po ang aking mga magulang, ay tanging ako na lamang ang naghahanap buhay para sa kanila. Isa rin iyon sa dahilan kung bakit sa edad kong 29 ay single pa rin ako hanggang ngayon. Madalas nga akong inaasar ng mga kapwa ko jeepney driver na baka raw bakla ako dahil malapit nang mawala ang edad ko sa kalendaryo, ngunit kahit nobya ay wala pa rin ako. Alam mo pre, kung ako niyan sa'yo maghahanap na ako ng mapapangasawa ko. Para naman sa tuwing uuwi ako sa bahay na pagod ay may magpapasaya sa akin. Ani ni Berto na sinabayan naman ng halakhakan ng iba pa naming kasamahang jeepney driver. Oo nga naman, hindi yung puro pasahero na lang ang hanap mo. Dapat sabayan mo rin ng paghahanap ng chicks. Ang daming magaganda dyan, pre. Nakakahiyaman sabihin, Kuya Bari, ngunit aaminin kong may pagkabastos din ako kung minsan. Lalo pa kung minsang may pasahero kong babae na kung makasuot ng damit ay halos kita na ang kaluluwa dahil sa iksi ng mga suot nito. Hindi ko talaga maiwasan na mapatingin at mapatitig sa kanila ng patago kapag ganoon na ang sitwasyon. Pero hanggang titig lang po ang ginagawa ko, Kuya Bari Kailanman ay hindi ko binalak na gumawa ng masama sa isang babae dahil nire-respeto ko po ang nanay ko bilang isa ring babae. Isang gabi, pasado 10:00 na po kung kaya't napagpasyan ko ng umuwi dahil pakiramdam ko ay wala na naman akong makukuhang pasahero sa ganoong oras. Habang nasa kalagitnaan ng pamamasada pauwi sa amin ay bigla na lamang may isang babae ang pumara sa akin. Nagtataka ako nung una kung bakit siya pumara sa akin gayong wala naman akong ibang sakay na pasahero dahil nga pauwi na ako. Tatanggihan ko na sana siya, ngunit nang mapatingin ako sa paligid ay nakita kong wala nang ibang tao at sasakyan sa labas maliban sa aming dalawa, kung kaya't nakonsensya naman akong iwan siya ng mag-isa. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang pasakayin ang babaeng ito. Nang tuluyan na siyang makapasok ay tinanong ko kung saan ang punta niya. Ngunit laking pagtataka ko nang hindi ito sumagot sa akin. Nanatili siyang nakayuko mula pa kanina nang pumara siya at hanggang sa makapasok. Isinenyas niya lamang ang kanyang hintuturong kamay sa diretsyong daan ng kalsada, kung kaya't iyon ang sinunod ko. Marahil ay mahiyain ang babae kaya hindi siya nagsasalita at parating nakayuko. Duda ko nga nung una ay pipi ito. Dumaan ang halos kalahating oras ay hindi ko pa rin naririnig ang pagpara ng babae.
Hindi ko na tuloy maiwasang kabahan ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, lalo pat ang daan na tinatahak namin ay masyado ng madilim dahil walang mga ilaw sa paligid at wala ring mga kabahayan. Miss, saan ba kasi ang punta mo? Kanina pa tayo rito bumabiyahe pero hindi ka pa rin bumababa. Medyo irritable at nag-aalang tanong ko sa kanya habang nakatingin sa rear mirror na nasa gilid ko. Mula sa salamin na iyon ay nakita ko ang dahan-dahang pag-angat ng tingin ng babae sa akin. Hindi ko maintindihan ang biglaang pagkabog ng sobrang bilis ng dibdib ko nang magtama ang paningin namin sa salamin. Agad kong natapakan ang preno dahil sa labis na takot at pagkabigla. Dahil isang nakakatakot na tingin ang iginawad sa akin ng babae. Namumula ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay biglang napapikit siya at napaunat kasabay ng unti-unting pagbabago ng kanyang anyo. Oy, anong klaseng nilalang ka? Nanginginig na tanong ko. Kulang na lamang ay maihina ako sa pantalon ko nang makita ko ang paghiwalay ng katawan ng babae mula sa kanyang baywang at pagtubo ng kanyang mga pakpak. Noong akmang lalapitan niya ako ay mabilis akong bumaba ng jeep at tumakbo ng tumakbo upang hindi ako maabutan. Kahit alam kong liblib na ang lugar na iyon ay sumigaw pa rin ako ng sumigaw sa pagbabaka sakaling may makatulong sa akin. Tulong! Tulong! Parang awan niyo na! Tulungan niyo ako! Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay inakala ko na hindi na ako makakaligtas pa dahil muntikan na akong maabutan ng babaeng iyon na hindi ko akalain na isa palang manananggal. Mabuti na lamang po talaga at mabilis akong tumakbo at sa hindi kalayuan ay may nakita rin akong mga kabahayan at doon ay nakahingi ako ng tulong. Sabi sa akin ng mga nakatira doon ay gabi-gabi raw talagang umaatake at nang bibiktima ang manananggal na iyon. Kaya dapat daw ay kung sakaling babiyahe ulit ako sa lugar nila ay hindi na ako magpapaabot pa ng gabi upang hindi ko na muling makasalamuha ang babaeng iyon. Simula noon ay hindi na muli akong pumunta sa lugar na iyon, Kuya Bari. Hindi na rin po ako tumanggap pa ng pasahero kapag gabi na, lalo na kapag nag-iisa lamang ito dahil mahirap na at baka hindi na pala tao ang maisakay ko. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po sa pagbibigay ng inyong oras upang ito ay mabasa. Lubos na gumagalang, Anastasio. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa mga masusugid mong tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tupi, isang FX driver dito sa aming lugar. Hindi po ako nakapagtapos ng aking pag-aaral kung kaya't ang pangarap kong maging isang seaman noon ay nauwi sa pagiging isang FX driver na lamang. Bagamat masakit para sa akin na hindi ko po natupad ang pangarap ko dahil sa hirap ng buhay, hindi ko pa rin naman iniisip na malas ako. Kung tutuusin ay masaya naman po ako sa pagiging FX driver dahil dito ko nakilala ang babaeng matagal nang hinahanap ng puso ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Becca.
Ilang taon din po kaming nagsama at pinala din na mabiyayaan ng 3 mga anghel. Kaya naman dahil doon ay mas lalo pa po akong nagpursigi sa paghahanap buhay upang maibigay ko sa kanila ang mga pangangailangan nila araw-araw. Naging masaya naman po kami sa loob ng ilang taon, ngunit sadyang hindi maiiwasan na dumating ang problema upang subukin ang katatagan ng isang mag-asawa. Bigla na lamang po kasi naming nalaman na may sakit pala ang asawa kong si Becca. Breast cancer, Kuya Bari. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko pa po alam kung papaano ko tatanggapin ang katotohanan iyon, lalo pa at hirap din kami sa buhay. Hindi nagtagal ay unti-unti nang nanghina at bumigay ang katawan ng asawa ko, Kuya Bari. Bagamat inaasahan na namin na mangyayari iyon dahil sinabi na rin naman sa amin ng kanyang doktor ang tungkol doon na dapat na raw kaming maging handa sa mga mangyayari. Masakit pa rin sa akin ang lahat at kahit ano yata ang gawin ko ay hindi ko iyon magagawang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin na wala na ang asawa ko, ang babaeng pinakamamahal ko. Ilang taon akong binalot ng lungkot at sakit. Na-depress ako dahil sa nangyari. Mabuti na lamang po at hindi ako pinabayaan ng mga magulang ko noong mga panahong lugmok na lugmok ako. Lumipas ang halos 3 taon ay nagawa ko rin ulit na makabangon sa tulong nila. Mahirap pero pinilit ko ulit na bumalik sa dati at mamuhay ng normal para na rin sa mga anak namin. Muli akong bumalik sa pamamasada makalipas ang ilang taon upang masustentuhan ang pag-aaral ng mga anak ko. Buong akala ko po noon ay ayos na ako at tuluyang nang makakalimot sa mga nangyari, ngunit hindi pa pala. Isang hapon, nang minsang mapadaan ako sa lugar kung saan kami unang nagkakilala ni Becca, ay bigla na lamang bumalik sa akin ang lahat ng masasayang alaala naming dalawa. Dahil doon ay nakalimot ako sa realidad na wala na siya. Dali-dali akong bumaba ng FX ko at hinabol siya. Becca! Becca, mahal! Sandali! Hintayin mo ko! Sasama ako sa iyo! Hindi ko alam kung bakit patuloy siyang tumatakbo papalayo sa akin habang patuloy ko namang siyang hinahabol. Nakangiti siya habang kumakaway pa na tila masayang-masaya na tinatakbuhan ako. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang nagsimulang tumulo ang mga luha ko nang makita kong napakalayo na niya sa akin. Pero kahit ganun pa man ay hindi ako tumigil sa katatakbo dahil ayokong mawala siya sa paningin ko. Hindi ko na namalayan ang oras ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Bigla ko na lamang napagtanto na gabi na pala noon nang makita kong madilim na ang paligid. Hinanap ko rin noon ang hinahabol kong si Becca, ngunit bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Doon ko rin napagtanto na nasa sementeryo na pala ako noong oras na iyon. Hindi ko alam kung papaano ako nakarating doon. Ngunit marahil ay doon ako dinala ng mga paa ko sa katatakbo upang ipaalam sa akin ang buong katotohanan na ang taong hinahabol ko ay matagal nang namaalam sa mundong ito. Maya-maya pa, bigla na lamang akong may natanaw na mga taong papalapit sa akin. Ang mga itsura nila at kulay ng balat ay namumutla na parabang mayroon mga iniindang malalang karamdaman. Napatingin ako sa kanila mula ulo hanggang paa at nakita ko na hindi nakatapak sa lupa ang mga paa nila. Ngunit
sa halip na makaramdam ng takot ay naiyak na lamang ako nang muli kong makita si Becca na kasama na nila. Nakangiti siya sa akin, ngunit kita ko mula roon ang lungkot na nararamdaman niya. Gustuhin ko man siyang lapitan noong mga sandaling iyon ay hindi ko na nagawa pa nang bigla na lamang silang maglaho. Tol! Uy, Tol! Anong ginagawa mo rito? Napatingin ako sa lalaking nagsalita at tumapik sa aking balikat. Nakita ko ang kaibigan kong si Reynand na kapwa ko rin FX driver. Nakita kita kanina na bumaba sa FX mo at nagtatakbo. Kaya nagtaka ako kung saan ka pupunta. Kaya kita sinundan, pre. Tol, si Becca. Si Becca. Umiiyak na usal ko sa kanya. Pare wala na si Becca. Maigit 3 taon nang patay ang asawa mo. Pare, tanggapin mo na yun. Halika na, umuwi na tayo. Siguradong hinihintay ka na ng mga anak mo. Tara na, pre. Inakay na ako pauwi ni Reynand ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Bagamat hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang pagkawala ng asawa ko, ay natutunan ko na ring tanggapin iyon kahit papaano. Alam ko kasing hindi rin niya ikatutuwa na makita akong nagdurusa pa rin hanggang ngayon dahil sa pagkawala niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras upang ito ay mailahad nyo sa inyong mga tagapakinig. More power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang Tupi. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.